nakarelate ako. Kasi nung last Sunday, marami rin na nasaling ng mga sugat. Actually, last Saturday night, nasa Antipolo kami, masakit yung dad ko. Dumiretso kami doon. Nung Sunday galing kami ng Antipolo, diretso kami dito. So, pagod-pagod. Tapos, kahapon, tinatawagan na ako nung sister-in-law ko. Tumihingi na ng help na ate. Hindi na namin kaya, pagod na kami kasi si daddy kailangan buhatin, ganyan-ganyan, i-wash. So, medyo, sabi niya, bibigay niya yung katawan namin. And sabi ko, hindi ko masabi na, hindi muna ako makapunta dyan. Sabi ko, kasi na magpipreach ako, dahil ayoko naman sabihin nila na, ano ba yan? Kasi, syempre, hindi pa sila ganun kalawak ang kanilang relationship kay God. Ayoko naman isipin nila na pinagpapalit ko yung responsibility ko kay Daddy to be with you today. Pero sabi ko, gagawa ako ng paraan. And praise God naman, na si Kuya, yung panganay kong kapatid, available siya ngayon. So siya muna yung nagrelyebo dun sa Antipolo. So sabi ko, Lord, ano ba yung mga challenges? No? Yung, kung kailan naman ako mag-preach, parang ang daming nangyayari. There was one time, actually, nag-preach ako sa DC, no, Han? Remember? Galing ako sa ospital. Kasi may sakit yung dalawa kong anak, sabay. So, nasa ospital ako, ganyan, dalawa silang inaalagaan. Isang linggo kami sa hospital. At that time, parang gusto ko nang umayaw. Pero, I'm glad I did it. Kasi, nakita ko naman kung paano ako tinulungan ni God. And, nagtiwala ako sa Kanya. So, parang, Lord, inuulit mo ulit, may test na naman ako ngayon. Ang daming challenges sa isip ko na kung paano ko gagawin itong message na to. Pero yun nga, kagaya ng assurance na binigay ni God, it's not about you, but it's about my faithfulness. So, ano ba? So, sisimulan ko na sa aking testimony. So, maliit, yun nga po, so, mahirap sa akin yung ng faithfulness. Kasi, ayoko umiyak. Maliit pa lang po kami, yung sarili namin magulang, kinder pa lang ako, yung bunso namin kapatid, di pa siya naglalakad. So, nakaya na kami iwanan ng aming mga magulang, at bahala na kayo sa buhay, no? So, imagine, so, sa sarili mo magulang sa earthly parents mo, hindi mo nakita yung faithfulness. No? Paano pa kaya? Pero napakabuti ng Diyos na looking back, nililingon ko yung mga circumstances na pinagdaanan namin magkakapatid. Hindi naman siya nagpabaya sa amin. In fact, napaka-blessed namin na ako nakapagtapos ng kolehiyo dahil sa tulong ng mga tao nagmamahal. Actually, may tita ako na nagpaaral sa amin. And then, ano pa ba? Nung naging Kristiyano po ako, nung 1999, tama, 1999, tinanggap ko si Lord. Doon ko nakita yung grace niya, kung paano niya ako niligtas ng maraming beses. Pero hindi pa ganon ako kamulat. Kasi noon, feeling ko, mabait naman ako eh. No, sa sarili kong standard. Kasi ako po nung maliliit kami, kung yung mga kapatid ko po, sila ay sobrang stricta po yung tita ko na, isa sa mga tita ko na kinalakihan namin, sobrang stricta po siya. Nandiyan na napapalood sila sa asin, napapatakan ng kandila, so palo rito, palo dyan. So lahat ng parusa naranasan nila. Ako po, hindi ko naranasan mapalo. Kasi ako ay, obedient child. Mabait na bata ko, no. So, nung naging Kristiyano ko, nadala ko yung mentality na, sige, tatapin ko si Lord, pero, alam niyo yun, sabi nga, di ba, yung merong utang sa'yo na may 100, diba kay Nelby? Yan, may utang ako kay Nelby na 100, tapos si Kim may utang sa kanya na 10,000. Tapos parehong sinabi sa amin ni Nelby na, sige, quits na lang tayo. Kunyari hindi ko siya asawa. Sige, na lang.
si Gabriel. So si Gabriel, 10,000 yung utang niya kay Nelvin, ako 100. So, alam niyo yung feeling. Siyempre, sino yung mas masaya? Yung 100 o 10,000? So, siyempre, 10,000. Di ba? Uy, jackpot. Sana nilakihan ko na inutang ko. Alam niyo, until dumating ako sa point na sa buhay ko na, sabi ko kahit pala malaki na, dumarating yung time na parang gusto mong magrebelde, parang napapagod ka na gawin lagi na maging masunurin, gagawin mo kung ano yung sinabi sa'yo. Parang naghanap ako ng ibang buhay. Siguro nature na rin, sa sinful nature ng tao, na minsan may hinahanap ka. Pero paulit-ulit, hindi lang isang beses, 2 beses. Pag nandyan na, alam mo yung sabay-sabay, siguro yung mga galit na iniipon mo na feeling mo okay lang. Pero galit ka pala. Gusto mo magrebelde. Noon ko lang na-realize na, alam niyo dati yung mga teenagers na gumagawa ng kalokohan, na gumagawa sila ng mga bagay na alam nilang makakasakit sa sarili nila, pero hindi nila pinapansin. Gusto nilang gumawa ng bagay na alam nilang makasasama sa kanila para lang pasakitan ng ibang tao. May nakaka-relate ba? Dumaan ba kayo sa ganun? Naramdaman niyo ba yun? Si Jonah lang? Ang babait naman. You know, doon ka na-realize na, Lord, kailangan kita. Kailangan kita paulit-ulit. No? Mas nagkaroon ng meaning yung saving grace at yung faithfulness ni God sa buhay ko na ilang beses na kahit na alam ko na mali yung naging desisyon ko, na alam ko na siguradong kapahamakan yung pupuntahan ko. Pero yung kamay ng Diyos, laging nandyan. Laging nandyan para iligtas tayo, para hindi tayo hayaan na mawalay sa Kanya. So, meron akong 3 point ngayong hapon na to para i-illustrate kung paano ko nakita kumilos siya sa buhay ko. And hopefully, sana makita nyo rin yung paggalaw niya sa buhay niyo para mas ma-appreciate natin lahat. Kasi sayang nandyan yung faithfulness niya, pero minsan, na hindi natin napapansin, mga bagay na laging nandyan, na may tendency tayo na i-take for granted. No? Siguro to better illustrate yung point ko is, meron akong isang kwento. Ayan, kwento. Sa hapon ito, pagpahingahin muna natin yung ita. Yan, ang ikukwento ko sa inyo ay tungkol sa isang ibanag. Ang ibanag na ito ay si Fang. Alam niyo po si Fang. Si Fang, kasi sa ibanag po na dialect, walang J. So, yung Fang ang kanila equivalent ng Juan. Yan. So, tuturuan ko ng konting ibanag crash course. So, kahit na ako, inaaral ko pa rin. By the way, ang asawa ko pa yung ibanag. Siya po aking tutor. So, yan. Isang araw, igabalay ni Fang nawawang. Ganyan. Ang bahay ni Juan ay nawala. So, sa himbing ng pagkakatulog ni Fang, hindi niya namalayan ano nangyari. Basta tulog siya, himbing tulog. Pagising niya, sabi niya gano'n, ano na yun, Han? Nawawang ibalay ko, sabi niya. Nawawala ang bahay ko. So, dahil sa sobrang nervyos niya, taranta niya, syempre, imagine mo, ikaw ba nang pagising mo, wala ka ng bahay, no? Nasa labas ka. So, nagtatatakbo siya. Yung bahay niya, malapit sa, Cagayan Valley, no? Malapit sa ilog. Cagayan River. So, kakatakbo niya, andun na pala siya sa ilog, hindi niya namalayan. Ngayon, itong ilog, pag low tide, syempre, nakakatawid naman yung mga tao. Kasama na si Fang nakakatawid siya. Pero pag high tide, medyo lumalalim. At itong si Fang ay medyo hindi katangkaran.
So, kumbaga, pag siya yung gagawing basihan sa flood, pag sinabing waist deep, pag sipang, lampas tao na yon. Nakipinagtotoo. Okay. So, dahil sa taranta niya na nawawang ibalay ko. Habang tumatakbo siya, sabi, nawawang ibalay ko. Hindi niya napansin, nandun na siya sa gitna ng ilog. Tapos, hindi niya napansin, high tide pala ng mga oras na yun, malalim. So, nandun na siya sa gitna, nanginginig na siya, nandito na yung tubig sa baba niya. Sabi niya, ano nang gagawin ko? Sorry, hindi na kaya ng ibanag. Nung isang step na lang, nasa gitna na siya, medyo palalim. Sabi niya, naku, hindi ko kaya, malulunod ako, malalim yung parte na yun. Etong si Fang, kahit siya ay maliit na tao, siya ay may malaking pananampalataya. So, nagsimula siya, manalangin. So, nandun siya sa gitna ng ilog, yan, maagos-agos, at tumataas na, pa-high tide na ng pa-high tide, tapos nagnanalangin siya, sabi niya, Panginoon, iligtas mo ko, sabi niya. Yung kamay mo, dali, ano mo na ngayon, at para makatawid na ako, Panginoon, tulungan mo ko. Hindi pa siya natatapos manalangin, may dumaan na kalabaw. Sabi ng kalabaw, tumatawid yung kalabaw sa ilog, sabi niya, Amo Fang, hawak ka sa buntot ko, hihilahin kita para makatawid tayo sa ilog. Ang sabi naman ni Fang, salamat, alam ko, ililigtas ako ng Panginoon. Sige na, humayo ka na. Tinignan lang siya ng batang kalabaw. Pero nagmamadali na rin yung kalabaw, baka inaantay na siya ni Amo Goryo, so umalis na siya, punta na siya sa bukid. So patuloy na nanalangin si Amo Fang. Panginoon, nanginginig na ako. Nagka-cramps, pinupulikat na ako. Bilisan mo naman yung tulong, Panginoon. Maya-maya rin, ilang segundo lang lumipas. Ayan na naman, may tumatawid na naman na isang kalabaw. Ang sabi ng kalabaw sa kanya, Amo Fang, luluhod ako, sumampa ka sa likod ko para makatawid tayo, lumalalim na ang tubig. Ang sabi ni Amo Fang, naku, hindi na, sige na, mauna ka na, ililigtas ako ng Diyos ko. Takot na kayo yung kalabaw, sigurado po kayo, malalim na po ang tubig. Hindi, sige, ililigtas ako ng Diyos ko. So, umalis na naman yung kalabaw. Patuloy na nanalangin si Fang. Sabi niya, Panginoon, bilis-bilis mo naman yung tulong mo. Andito na, medyo pumapasok-pasok na yung tubig sa ilog. At lumalakas na rin ang agos, natatangay-tangay na siya. Panginoon, nagtitiwala po ako na ililigtas mo ko. Siya nga, may dumating na naman, hindi ko siya tapos manalangin, may dumating na yung pangatlong kalabaw. Ang ginawa ng pangatlong kalabaw, medyo, yung sungay niya na mahaba, tinatry niyang sungkitin si Fang para i-tsa niya sa likuran niya. Sabi niya, ano ba yung ginagawa mo? Tumigil ka nga dyan, mamaya masugatan pa ako dun sa sungay mo eh. Sige na, umalis ka na. Sabi nung kalabaw, tinutulungan lang po kayo, Amo Fang eh. Hindi na, tutulungan ako ng Diyos ko, hindi ko kailangan ng tulong mo. At sa madaling salita, umalis na naman yung isa pang kalabaw. At tuluyan na nga pong tumaas ang tubig, at tuluyan na pong natangay si Amo Fang. Ayan, medyo sad yung ending ng ating story, no? Ano yung sa tingin niyo yung moral lesson ng ating story? Ha? Matutong sumakay sa kalawang. Okay. Sa tingin nga tinulungan siya ni God? Ilang beses? 3. Maraming beses, humihingi tayo ng tulong sa Panginoon. Pero, ang gusto natin, yung paraan natin. Hindi natin nakikita yung kamay niya na inaabot tayo. Kasi, ayaw natin makinig, matigas ang ulo natin, o gusto natin ipilit yung sarili natin. Kung gusto natin ma-experience yung faithfulness ni God, kailangan natin makita yung kamay niya. Kailangan natin maging sensitive sa ginagawa ng Panginoon sa ating buhay, sa kanyang pagkilos. Sabi nga, we have to come to Him at His own terms, not ours. Okay. Which, yes.
Pag pinag-usapan natin yung term na faithful, God is faithful. Pag tinignan natin sa dictionary, ang makikita natin, ang katumbas na salita sa Tagalog ay tapat or being trustworthy. But you know, friends, masyado pong mababaw kulang. Yung mga salitang ito, kung gagamitin natin to describe God. When we talk of faithfulness, which pertains to God, we talk about God's kindness, His mercy and love, His being worthy of our love and confidence. Okay? Huwag po natin isipin yung faithfulness as being, baka pag narinig yung faithful, puno ng pananampalataya. Hindi po. Na si God, siya ay tapat. Kaya dapat lamang na siya ay ating, that we should have faith in Him. Ha? Panampalataya, Tayo dapat manampalataya sa Kanya. Dahil siya ay karapat-dapat. Dahil siya ay tapat. Okay. Pwede po pakibasa yung nasa slide. 1, 2, 3. Okay. Siguro kung merong verse sa Bible na kung saan natin makikita ang faithfulness ni God, ito yung paborito kong verse na nakita ko na magdi-describe best yung faithfulness ni God. The steadfast love of the Lord never ceases. Di ba kanta to? Great is thy faithfulness. His mercies never come to an end. Which brings me to my first point. God's faithfulness is rooted in His steadfast and unfailing love. Okay. God wants to lavish us with so much love and bless us. Ang faithfulness ni God ay nakaugat sa kanyang steadfast, pag-ibig na hindi magmamaliw. Sarap pakinggan, Ang pag-ibig ko sa iyo hindi magmamaliw. At kung meron pong isang nilalang na marapat dapat o may integridad na sabihin sa atin yung bagay na to, that my love for you is steadfast and unfailing, wala na pong iba kundi si God lang. Because God is love. That is who He is. Agree ba? Okay. Pag sinabing ang pag-ibig ng Diyos ay hindi magmamaliw at hindi magkukulang, alam natin, di ba, gano'ng kalaki yung pagmamahal niya para sa sanlibutan. Na wala na tayong hahanapin pang iba. Kaya lang ang tanging dahilan kung bakit hindi natin nakikita ay sa iba tayo tumitingin. Ang picture na nasa isip ko when we talk about God's faithfulness, ayan, nakikita ko po yung sarili, yung tayo, mga tao, na, yung sa hand of protection ni God, nakikita niyo yung mama siya ay nakahubad. Kay God, meron pa tayong may tatago. Wala po Tayo ay hubad sa mata ng Diyos. Lahat ng mga deepest secrets, deepest desires, alam ni God, nakikita niya ang lahat. Pero, hindi nagbabago yung pagmamahal niya sa atin. Kahit na ano pa man yung naging pagkakamali natin sa buhay, walang dahilan, hindi magiging mas magaling ang kasamaan natin kailan pa man na kaya nito tayong ilayo sa pag-ibig ng Panginoon. Ganon ka-great yung love niya for us. Kahit siguro kahit nga yung mga mag-asawa o mag-best friends,
Minsan may mga bagay na tayo naiisip, pero yung sinasaway mo yung sarili mo, no, na feeling mo, nako, siguro pag sinabi ko to kay ganito, nako, baka hindi na niya ako i-respeto, baka mabawasan na yung tiwala nila sa akin, baka hindi na nila ako mahalin. Especially with our parents, di ba? Maraming bagay na kahit gaano kayo ka-close ng inyong magulang, na minsan hindi mo totally mabigkas lahat. Kasi naku, baka lagot ako, di ba? Pero with God, we can be honest. Kasi, unang-una, wala naman tayong maitatago talaga sa Kanya. Pero just the same, He loves us just the same. Sa Deuteronomy 7:9, sabi ni God, si God mismo, know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Etong same story po na nasa reading assignment natin ay mababasa din natin sa Exodus. At ang setting po nito ay ang Panginoon ay dumaan sa harapan ni Moises. Alam naman natin kung gaano ka-close si God at si Moses, di ba? At ang mismong nagwika ng mga salita nito ay sino nakabasa ng ating reading assignment? Sino pa ang nagwika nito? Sino po ang nagbigkas? Si Moses po ba? Tignan natin kung tama ang inyong sagot. Babasahin ko po sa inyo. Pakinggan nyo, ha? Then the Lord came down in a cloud and stood there with him. And he called out his own name, Yahweh. The Lord passed in front of Moses, calling out, Yahweh the Lord, the God of compassion and mercy. I am slow to anger and filled with unfailing love and faithfulness. I lavish unfailing love to 1,000 generations. I forgive iniquity, rebellion, and sin, but I do not excuse the guilty. I lay the sins of the parents upon their children and grandchildren. The entire family is affected, even children in the 3rd and 4th generations. Sino po ang nag-declare? Si God, di po si Moses. Imagine, si God mismo ang nag-declare. Know that I, the Lord your God, is a faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations. Okay? Ang keyword here is, love Him and keep His commandments. Kung gusto natin maranasan ang pagdaloy ng faithfulness ni God sa ating buhay, kailangan natin siyang mahalin at sundin. May mga reward. Imagine, very rewarding din po pala ang minsan, may popular, ewan ko kung saan nanggaling, ang ganito kaisipan, lalo na po sa mga kabataan, na pag if you're trying to be good, ay, KJ ka naman. Tama, hindi? Pare, tagay ka muna. Party-party muna tayo. Ay, KJ na. Pag si cell leader, medyo sinasaway tayo sa ating mga hindi magagandang gawain. Pag si cell leader, nahuli tayo na nagsisimula sa mga bisyo-bisyo, ano sasabihin? Ay, KJ naman. Pero hindi po, matututunan natin sa Exodus at Deuteronomy na living a righteous life has its perks, its rewards. Imagine, God wants to lavish, no? To lavish you with so much love. Ano ba yun? Gusto ko niyang, kung pwede ka niyang lunurin sa pagmamahal, sobrang, kung tayo mga tao, di ba? Alam natin kung paano magpasikat sa ating minamahal, bigyan sila ng magagandang bagay. How much more? Yung ating Heavenly Father. Imagine niyo kung ano yung kaya niyang ibigay para sa inyo. Di ba? Okay. Second point is, God's faithfulness does not depend on our faithfulness. So talaga kinukumbisi ako ni Lord na tumayo talaga sa harapan niya ngayon. God's faithfulness does not depend on our faithfulness.
Ang sabi sa 2 Timothy 2:13, if we are unfaithful, He remains faithful, for He cannot deny who He is. God is love, sa unang-una, and God is faithful, pangalawa. Yun siya, yun yung pagkatao niya. Kahit anong gawin mo, at alam niya, madalas tayong nakakalimot. No? Sino dito nakakalimot? Paminsan-minsan. Ako lang? Sigurado? Nalilimutan maligo. Pero si God, hindi. Lagi siyang faithful sa atin. At, sobra. Hindi, lampas ka ito. Ang katabi ng heart. Yan. God, so, under God's faithfulness does not depend on our faithfulness. Christ, di ba, even before, bago pa natin makilala si God, siya yung unang gumawa ng hakbang, di ba? Christ died for our sins. Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Corinto, Galatians pala, sorry. Christ has truly set us free. And lagi pinapaalalahanan ng mga taga-church ng Galatia na God constantly reminds us through His Word not to give into the sinful nature. Kung binasa natin yung ating reading assignments, di ba? Nandun, nakalista doon kung ano yung mga sinful nature ng tao na araw-araw na yung mga kapatiran, kailangan nilang protektahan ang bawat isa, na magtulungan sila, na upang maging faithful sila kay God at huwag sila mag-in sa sinful nature. Ano po yung mga sinful nature na nabanggit? Sexual immorality, drunkenness. Sino po nagbasa? Ulitin natin yung reading assignment. Okay, maraming bagay. Marami po nakalista doon. Di ko na po isa-isahin. So, ibig sabihin, kung si God constantly nire-remind, pruweba lang po yun na ang tao ay kailangan bang paalalahanan ng hindi nakakalimot? Mapaalalahanan. Sa tingin nyo, ang nanay nyo sasabihin sa inyo, "O anak, bago ka matulog, magsipilyo ka muna." Kung nakikita niya gabi-gabi nagsisipilyo ang anak niya, kailangan ba bang paalalahanan? Hindi na po, ano? Kailangan pa bang sabihan yan? Baka si Mrs. Kailangan pa ba i-remind si Mr. na, "Oh, yung binubad mo, ilagay mo sa ganito sa ganyan, huwag may galit kung saan-saan." Diba? So, ang pinapaalalahanan lang ay yung nakakalimot. Pero si God nakakalimot? Di po. Ayan. At, hindi pa yun. Hindi lang tayo pinapaalalahanan lagi ni God. Kung hindi, binigyan pa niya tayo ng katulong. Siya na rin yung nag-empower sa atin through the Holy Spirit. At ang sabi sa Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is, pakibasa po. So, si God na rin po yung nagbigay sa atin ng paraan kung paano. Yung faithfulness ni God, sapat po. Hindi lang para sa Kanya, para sa atin. Para tayo din ay maging faithful. Kung paano natutunan natin in the previous messages na God makes us holy, no? Pinapabanal niya tayo. Palagi ko talaga yung faithfulness talaga, i-encompass niya talaga lahat ng character. Lahat ng who God is. Makikita mo sa lahat ng traits niya, yung kanyang faithfulness. Okay. And then the third point is, God's faithfulness is greater than our weakness. Ang sabi sa 1 Corinthians 10:12, if you think you are strong, be careful not to fall. The temptations in your life are no different from what others experience. Kagaya nga po dun sa naging karanasan ko, feeling mo okay ka. Feeling mo, di ba? Feeling mo magaling ka. Minsan, marami pong nata-turn off sa mga Christians.
Actually, kahit kapwa Christian, sabihin, Christian ka pa naman? Christian. Alam mo, nagpapantik po yung tenga ko. Ayaw ko pa nakakarinig ng gano'n. Christian ka pa naman. At lalo na po sa mga ibang Kristiyano na, yun nga, na minsan, kung magsalita, no? Parang holier than thou. Malinaw po ang sabi dito, na lahat tayo, pare-parehas po ba? Lahat tayo pare-parehas yung pinagdaraanan natin. Siguro ito yung isang bagay na na-appreciate ko sa ating family, sa Newcom family. Kasi very strong ang ating at intentional ang ating discipleship. Kasi kailangan natin ang isa't isa upang maging matatag. Sige. Tama po ba? Kailangan yung accountability partner natin, yung ating CO2. Kasi pag ikaw ay nadapa at ikaw ay nag-iisa, masakit ang nasugatan ka. Sa tingin mo, madali ka bang bumangon? Mahirap po, no? Pero kung ikaw ay dalawa kayong tumatakbo, meron kang body, pag nadapa ang isa sa inyo, pwede? No, may pwedeng mag-akay. Tama. Mahirap no? Pag nasugatan ka, masakit, tas ika ka. Mahirap. Madali ka ma-discourage. Baka siguro pag sobrang matindi yung pagkapilay mo, baka umiyak ka na lang sa isang tabi at mahirapan ka ng tumakbo. Pero kung meron kang marami ng kasama, lalo na sa cell group, marami kayo, doon ka minsan, lalo na pag magulo yung isip mo, doon ka nakakakuha rin ng wisdom. Huwag natin gayahin si Fang na lumampas na yung 3 kalabaw, hindi niya tinanggap yung tulong. Kasi iba yung concept niya. Meron siyang gustong gawin. Gusto niya yata magpadala si God ng ipo-ipo at ilipad siya paalis doon sa tubig. Pero si God, gusto niya simple lang yung dumadaan ng kalabaw. Minsan si God, He likes to work in ordinary ways. Nandiyan ang ating mga pamilya, nandiyan ang ating mga kaibigan. Minsan, may maririnig tayo magsasabi sa atin ng friend natin, hindi yun yung gusto nating marinig na advice from them. Aminin nyo. Di ba minsan hihingi kayo ng meron kayong tanong, pero meron kayong gustong marinig na sagot. Tama po ba? Tama. Pag hindi yun yung narinig nyo, masama loob mo. Parang mga misis, sasabihin sa asawa, Hi, how do I look? No? Pag gusto mo marinig, gusto mo sabihin ng asawa mo, oh, wow, you look lovely, you look sexy. Kaya nga mababola ng asawa ko kami. Pero pag sinabi ng asawa na, nako, Han, masikip na yung damit mo, mukha ka ng suman, medyo malaki na yung tiyan mo. Masaya ka o magtatampo ka? World War II, sabi dito. Diba? Totoo yun. Paminin, mga misis, magtatampo tayo pag napintasan tayo ni Mister. Gusto natin yung mga mabubuti lang. Pero ang totoong kaibigan po, hindi niya sinasabi ko ano yung gusto lang natin marinig. Diba? Ang mga tao nagmamahal sa atin, sasabihin nila kung ano yung kailangan natin marinig. And most of the time, yun yung wisdom na binigay ng Panginoon sa mga tao na nagmamahal sa atin. Sila yung mga anghel natin dito sa lupa. So, wag po tayo magtatampo kung minsan nasinta tayo ni cell leader, na-review tayo ng ating CO2 partner, no? Minsan may mga bagay na kahit masakit, kailangan natin marinig. Dahil kailangan natin matuto. Dahil gusto tayo iligtas ni Lord. Ayaw niya tayo matangay ng agos at manunod. Di po ba? Yes. Karugtong pa po nun sa 1 Corinthians 10:13. Sabi dito, God is faithful and will not let you be tempted beyond your strength. He will give you together with the temptation the means to escape and to resist. Ito po ay buhay na buhay na buhay na buhay sa aking buhay. Ilang beses ko na pong naranasan ito at talaga naman po yung patotoo ko sa faithfulness ni God ay ilang beses na po na kung sa sarili kong lakas, sabi nga, in our weakness, He is strong. Sa kahinaan natin, doon po natin nakikita ang kalakasan ng Panginoon.
And maraming ng time na nasilaw ako ng maling motivation. It can be money, it can be attention. Marami akong hinahanap. And alam niyo ni Ate Joanne, minsan sasabihin ko kay Ate Joanne, Ate Jo, alam mo, sobrang lakas ng desire sa puso ko ng ganito. Alam mo, mali. Pero pag sinabi niya, papayag ako. Kasi gusto ko, hindi ko alam bakit gusto ko to. Pero nung nanalangin ako na, Lord, hindi ko to kaya sa sarili ko. Bigyan mo ko ng lakas. Ilabas mo ako sa temptation na to. He is faithful. So far, hindi pa naman. Buhay pa rin ako. Thank God, nandito ako sa harapan nyo ngayon. Buhay na buhay. Otherwise, siguro baka maghahanap ng ibang preacher sila. Sila Kuya Kim yung today. Kung hindi sa faithfulness ng Panginoon. I am here in front of you today because God is faithful. Okay. So what is the challenge for today, my dear brothers and sisters? Kagaya nga ng nakita natin sa example ni Fang, huwag tayong, kung mawala tayo, baguhin natin yung pag-isip natin. Huwag tayong mag-stick sa kung ano yung konsepto natin ng akala natin na kailangan nating tulong. Magpaspaksan natin yung isipan natin. Hayaan natin ang banal na Espiritu. Sabi nga sa Hebrews 3, what the Holy Spirit is telling you. Today, when you hear His voice, harden not your hearts. Pwede mo ba pakitaas yung kamay na for today pa lang to eh. May mga nakabasa na ba ng Hebrews? May mga nakarating na po ba? Yeah, very good. Ilang beses po, diba? Inulit. Pag si God, meron po siyang inuulit, ibig sabihin ito ay importante. So, okay. That is why the Holy Spirit says, today when you hear His voice, don't harden your hearts, as Israel did when they rebelled, when they tested me in the wilderness. There your ancestors tested and tried my patience, even though they saw miracles for 40 years. So I was angry with them, and I said, their hearts always turn away from me. They refuse to do what I tell them. So in my anger, I took an oath. They will never enter my place of rest. Imagine, for 40 years, alam natin, di ba? Uulitin ko pa ba yung dinaanan ng mga Israelita? Hindi na, alam natin lahat. Umulan ng pagkain, kuha na lang sila, nilunod ang lahat ng hukbo ng mga Egyptyo. Ano pa ba? No? At hindi lang po yun hindi lang po yung totoo sa lumang tipan. Kahit sa bagong tipan, tignan po natin. Pero bago ako pumunta doon, ano po yung nangyari doon sa mga tao hindi naniwala sa Panginoon? Ang kanilang mga bangkay ay nagkalat sa ilang, no? Tinuklaw sila ng ahas. Hindi sila nakarating sa lupang pangako. Gusto ba ni Lord na makarating sila sa lupang pangako? Opo. Bakit hindi sila nakarating? Because hindi sila nag-obey. Because of their unbelief. Hindi nila pinakawakan ang salita ng Panginoon. Ganon din makikita natin ang kawalan ng pagtitiwala ng mga tao, hindi lang sa lumang tipan, punta tayo sa bagong tipan. Makikita natin ano ang ginawa ni Jesus. Ano ang mga himalang ginawa ng ating Panginoong Jesus? Ha? Nagpagaling ng may sakit. Bumuhay ng patay. No? Meron pa bang hihigit doon sa bumubuhay ng patay? Pero pinanghinaan pa rin ba ang mga apostol? Hindi po ba? Nung meron silang papakainin na ilang weeks silang magkakasama, nagpapagaling ng may sakit, bumubuhay ng patay, kung ano-ano himala ang ginawa ni Jesus, nagpahinto ng bagyo sa gitna ng karagatan. Pero eto lang, maliit na bagay, ano sabi naman, nung nandun sila sa ilang kakamatay lang na ni John the Baptist, yung Jesus feeds 5,000 men.
Wala silang pagkain. Anong sabi ng mga disciples? Nako, kahit ano, pauwi na lang yung mga yan sa tayo kukuha ni papakain sa kanila. Diba? Wala silang nakaisip ni isa sa kanila na, oy, kasama natin si Jesus. Don't worry. Diba? Sila na mismo na alam nila, nireveal na ni Jesus yung sarili niya sa kanila. Pero pagdating na nung inaresto si Jesus, na siya ay ipinako sa krus, naging faithful ba yung mga disciples? Oh, ay, di ba kasama ka ni Jesus? Di ba kasama ka? Ikaw, kasama ka eh. Ano sabi nila? Ano sabi nila? Hindi ko siya kilala. Napaka-faithful ng mga tao, hindi po ba? Buti na lang po. No? Buti na lang po at yung faithfulness ni God ay hindi nakadepende sa atin. At buti na lang din po at ang faithfulness ni God ay mas higit pa kaysa sa ating kahinaan. So, kung may mga nag-iisip-isip pa dyan, kung hanggang sa oras na to, may nagsasabi pa na, ay, pupunta na lang ako kay God kasi pag matino na ako, pag hindi na ako pasaway. Kaya mo ba? Kaya mo? Hindi po. Kung wala si Jesus dito, wala si Jesus sa puso natin, hindi natin kaya. Kaya kailangan muna natin maranasan ang faithfulness ni God. Kailangan muna natin siyang tanggapin sa ating buhay. Para dumaloy, pag yung faithfulness ni God naranasan natin sa ating buhay, doon na lang natin masasabi, no? Sa awan, by the grace of God, siya yung magpapabanal sa atin. Siya yung gagawa ng paraan para tayo ay maging tapat at karapat-dapat sa Kanya. Wala po tayong maibang mamalaki sa ating Panginoon. At ang kailangan lang natin ay maniwala. Alam natin yung plano ni God para sa atin. Gusto niya na lahat tayo ay maligtas. Gusto niya na tayo ay lunurin sa Kanyang pagmamahal. Pero hanggat hindi po nagbabago yung ating kaisipan at pilit natin tinatanggihan ng mga kalabaw, hindi po natin mararanasan ang pagdaloy ng faithfulness ni God sa ating buhay. Yes, bye-bye. Si God, napakabuti. Hindi lang siya nagbibigay ng exam, open notes pa. Binibigay na rin niya sa atin ang sagot. Ilang beses niyang pinano sa reading assignment natin this week, sinabi niyang malinaw alin ang mga bagay na hindi natin dapat gawin kung gusto natin maging kabahagi sa Kanyang kaharian. Patuloy na tayo pinapaalalahanan. At patuloy niyang ina-urge tayo na today when you hear His voice, harden not your hearts. And binigay na rin niya sa atin ang susi. Sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Meron ka bang kasalanan na hindi kayang patawarin ng Panginoon? Hindi ko naririnig ang sagot nyo. Meron po ba? Walang tao na napakasama na kaya niyang higitan ang pagmamahal ng ating Panginoon. Kung hanggang ngayon, meron ka pang tinatago dyan sa puso mo na hindi mo mabitaw-bitawan, na nagiging dahilan para hindi ka lumapit sa Panginoon. Kasi ganito kasi hindi ko siya mapatawad kasi yung ginawa niya sa akin, grabe masakit Binago niya ako, sinira niya yung pagkatao ko Hindi ko siya mapatawad kasi ganito, ganyan Pero kasi ang sama akong tao nagawa ko ito sa kamag-anak ko, nagawa ko ito sa magulang ko, ang sama ko. Hindi po. Malinaw ang salita ng Diyos. At si God, hindi niya sisirain kung anong sinalita niya. Dahil yun ang katangian ng isang faithful na God. Pag sinabi ko, gagawin ko. Pag sinabi niya na i-bless niya ang mga taong minamahal, nagmamahal sa Kanya at sumusunod sa Kanya hanggang sa kailan? Hanggang 1,000 generations.
Pero pag sinabi rin niya na ikaw ay paparusahan ko dahil sa iyong unbelief at pinili mo ay takwil ako, for sure gagawin din niya yun. Kaya nga yung mga Israelita na lumabas sa Egypto, hindi nakapasok sa lupang pangako. Kasi nakilabaw sa kanila ang kanilang unbelief. Pero paulit-ulit, nabasa natin sa ating reading assignment, lahat ng mga ito ay sinusulat ko at sinasabi ko sa inyo para maging warning. Dahil ayaw ni God na mangyari yun sa atin. So ngayong hapon to, malinaw po ang ating pagpipilian. At inaasahan ko po na piliin nyo ang buhay. Meron ba dito gustong mamatay? Wala. Sino dito ang pipili ng buhay? Pakitaas po ang kamay. Dalawa pa. Sige po. Dito po nagtatapos ang aking message ngayong hapong ito. Siguro, hinihilingan ko po tayo na magkaroon ng a moment of silence, magkaroon tayo ng personal prayer kay God. And, you know, sabi nga, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. So, kung meron kayong sa hapong ito, declare with your mouth. Kausapin niyo si God, buksan niyo yung puso niyo sa Kanya, ibigay niyo na lahat. Because He is faithful and He is just to forgive.